Ang mga selyo. Nakita kong tinanggal ng tupa ang una sa 7 selyo ng nakarolyong kasulatan at narinig kong nagsalita sa tinig na parang kulog ang isa sa 4 na buhay na nilalang. Halika, ang sabi niya. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang puting kabayo. Ang nakasakay sa kabayo ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikipagdigma. Nang tanggalin ng tupa ang 2 selyo, narinig kong sinabi ng 2 buhay na nilalang, halika, at lumitaw ang isang pulang kabayo. Ang nakasakay ay binigyan ng malaking espada at kapangyarihan upang magpasimula ng digmaan sa mundo at magpatayan ng mga tao. Nang tanggalin ng tupa ang 3 selyo, narinig kong sinabi ng 3 buhay na nilalang, halika, at nakita ko ang isang itim na kabayo. Ang nakasakay ay may hawak na timbangan. May narinig akong parang tinig mula sa 4 na buhay na nilalang. At sinabi sa nakasakay sa kabayo, itaas mo ang presyo ng pagkain. Ang presyo ng 1 kilo ng harinang trigo ay dapat 1 araw na sahod. At ganoon din ang presyo ng 3 kilo ng harinang sebada, pero huwag itaas ang presyo ng langis at alak. Nang tanggalin ng tupa ang 4 na selyo, narinig kong sinabi ng 4 na buhay na nilalang, halika, at nakita ko ang isang maputlang kabayo. Ang pangalan ng nakasakay ay Kamatayan, at kasunod nito ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihang patayin ang 4 na bahagi ng populasyon ng mundo sa pamamagitan ng digmaan, gutom, sakit, at mababangis na hayop. Nang tanggalin ng tupa ang 5 selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Sumisigaw sila ng malakas, Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa po kami katagal na maghihintay bago ninyo hatulan at parusahan ang mga taong pumatay sa amin? Bawat isa sa kanila ay binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng kaunti pang panahon, hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Diyos na papatayin ding tulad nila. Nang tanggalin ng tupa ang 6 na selyo, lumindol ng malakas. Nagdilim ang araw na kasing itim ng damit panluksa at pumula ang buwan na kasimpulan ng dugo. Nahulog sa lupa ang mga bituin na parang mga hilaw na bunga ng igos na hinahampas ng malakas na hangin. Naalis ang langit na parang binilot na papel at naalis din ang mga bundok at isla sa kinalalagyan nila. Nagtago sa mga kuweba at sa malalaking bato sa kabundukan ng mga hari, mga namumuno, mga opisyal ng mga kawal, mga mayayaman, mga makapangyarihan, at ang lahat ng klase ng tao, alipin man o hindi. Sinabi nila sa mga bundok at mga bato, tabunan ninyo kami at itago upang hindi namin makita ang mukha ng nakaupo sa trono at upang makaligtas kami sa galit ng tupa, sapagkat dumating na ang araw na parurusahan nila ang mga tao at walang sino mang makakapigil sa kanila.